Salamat, Sandro. Sa ating balita, lumakas pa ang taglay na hangin nitong si Bagyong Nando, ang ika-4 na bagyong binabantayan natin ngayong Agosto. Para sa mga detalyen dapat nating malaman kaugnay na naturang bagyo, kasama natin si Pag-asa weather forecaster Chris Perez. Magandang hapon, Sir Chris. Ano nang update natin kay Bagyong Nando? Magandang hapon din, April, at sa ating mga giliw na taga-subaybay. Patuloy ang lumakas ang bagyong si Nando at kaninang alas 10 na umaga. Ito ay tinatayang nasa laing 120 kilometers northeast ng Basco, Batanes. Taglay ni Nando ang lakas ng hangin na umabot hanggang 95 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin ay aabot na po ng hanggang 120 kilometers per hour. Sa susunod na 24 hours ay inaasahan po natin na kikilos pahilaga ang bagyo si Nando sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At dahil nga nag-intensify ito ay mas lalo pa pong lumawak yung paulan na dulot nito, posible na pong umabot hanggang 250 kilometer radius from the center of the storm yung moderate to intense rainfall na dala ng bagyo si Nando. Sir, itong si Bagyong Nando ay nasa tropical storm category pa rin, no? Posible kaya lumakas pa ito sa typhoon category? Yes, habang nasa karagatan po ito, inaasahan pa rin natin na posible pa rin po itong lumakas sa mga darating na 12 hanggang 24 na oras. Kaya't patuloy po natin minomonitor ang bagyong si Nando. Sir, at dahil nga nabanggit mo kanina nga umaga lang ay lumakas itong si Bagyong Nando, no? Saan mga lugar po ba nakataas ang ating mga public storm warning signals? Sa mga oras na ito, nakataas pa rin ang storm signal number 2 dito sa Batanes Group of Island na inaasahan po natin na makakaranas ng masungit na panahon at maalon hanggang sa napakalong karagatan. Public storm warning signal number 1 naman dito sa Calayan at Babuyan Group of Island na posibleng makaranas ng mga pag-ulan, pagbugso ng hangin at katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So patuloy po tayong mag-monitor at magpapalabas ng mga update hinggil sa mga public storm warning signals. Ang susunod naman po nating severe weather bulletin ay papalabas ng Pag-asa mamayang alas 5 ng hapon. Bukod pa po sa public storm warning signals ay nakalabas pa rin po ang ating gale warning, no? Ano po bang kondisyon ng ating mga karagatan ngayong araw? Sa ngayon po, dahil sa pinag-ibayong habagat nitong bagyo si Nando, asahan po natin na maalon pa rin hanggang sa napakalon itong mga seaboards dito sa Hilagang Luzon. Kaya hanggat maaari, huwag po muna pumalawat natin yung mga kababayan natin itong mangisda at maliliit na sakyang pandagat para po makaiwas sa malalakas na pag-alon na posibleng maranasan dito nga sa seaboards ng Northern Luzon. At sir, gustong malaman natin mga kababayan hanggang kailan po ba mag-i-stay sa loob ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Nando? Base na rin sa pagtaya ng Pag-asa, inaasahan po natin na kung magpapatuloy siya sa bilis na 15 kilometers per hour sa direksyong pahilaga, inaasahan po natin na bukas ng umaga ay nandito na siya sa halos sa boundary ng ating air responsibility sa laing 420 kilometers hilaga ng Basco, Batanes. At inaasahan po natin na bago makapananghali, tuloy na nga itong lalabas ng ating air responsibility patungo dito sa silangang bahagi ng bansang China. Sir, dahil nabanggit mo nga na napag-iibayon nitong bagyo ang ating southwest monsoon, ano po ang aasahan natin lagay ng panahon sa Pilipinas sa mga susunod na oras? Well, bukod po dito sa mga nabanggit natin lugar na may warning signal, inaasahan din po natin na ang bagyong si Nando ay magdudulot ng mga katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan dito sa may bandang Ilocos at Cordillera region, gayon din dito sa lalawigan ng Zambales at Bataan. Asahan po natin yan na kaya mga kababayan natin doon ay maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Luzon, magiging maulap pa rin at kalat-kalat ang mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat, bagamat mahina lamang hanggang sa katamtamang mga pag-ulan, yung inaasahan po natin. Habang dito sa Cagayan at sa Mindanao, basically good weather po tayo, maliban na lamang sa mga pulupulong dagliang pag-ulan, lalo na sa dakong hapon na gabi. Alright, Sir Chris, paalala na lang po sa ating mga kababayan. Well, patuloy po tayong mag-monitor sa mga impormasyon na pinalalabas ng Pag-asa hinggil sa lagay ng ating panahon. Gamitin ang impormasyon sa paghahanda sapagkat tayo pinaniniwala sa taong handa ang mga sakunay walang panama. Ako po si Chris Perez at magandang hapon po. Alright, maraming salamat. Ayan po si Pag-asa weather forecaster Chris Perez na nagbigay sa atin ng update tungkol kay Bagyong Nando. Magbabalik ang ating ulat panahon makalipas ng isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo.
Maging una sa ulat panahon sa pamamagitan ng aming Panahon TV Facebook at Twitter accounts at pati maging sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan din ang aking susunod na weather update mamayang alas 3 ng hapon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Sandro.